Pops, welcome back po dito sa ating video. At sa video ito mga Pops ay pag-uusapan po natin at sasabihin ko po sa inyo o ituturo ko na rin po sa inyo kung paano pinturahan ang mga naka-repaint na. Gaya po ng nakikita nyo. Ayan. Ayan po yan. So dito mga Pops, ang gagawin po natin dito, pwede naman po natin ito unahin ng masilya muna o kaya naman pa-primeran. Lagyan ng mga skim coat lahat ho ng tama. Yung mga ganun mga Pops. Ayan, kung nakikita nyo, bakbak po yan. So para pag nag-primer po tayo ay sabay-sabay na po sila na papaprimeran. Pero bago po primeran ito mga Pops, ang gagamitin po natin na primer dito ay solvent type na pintura. At para po bago po natin siya mapinturahan, yan ang mga ano na yan, mga inispatan ay maisabay na. Kung mayroon man tayong makakaligtaan, pwede na po natin uli doblihan ng masilya gaya po noon kapag may primer na. So ayan mga Pops, pwede rin po na primeran nyo muna lahat bago nyo po masilyahan ang mga ayan, yung mga retouching o kaya yung mga gasgas o mga nakabakbak na pintura. At dito naman mga Pops, ayan, kung nakikita nyo tong ano na to, ayan, ay ang crack na yan. So yung gagamitin po natin dyan ay concrete epoxy, pero pwede rin po tayo gumamit ng mga waterproofing na hinahaluan ng semento gaya po ng ginagawa po ng iba, pero hindi ko po ginagawa yun. Ang ginagamit ko po talaga ay concrete epoxy para po dyan sa mga dugtungan na yan na mga crack. Hindi lang hairline cracks yan mga Pops, kasi medyo malaki na so kailangan po natin sinsilan yan lahat bago po natin yan masilyahan ho ng concrete epoxy para pumasok po talaga ng husto yung ating pang masilya dyan po sa mga crack na yan. At dito mga Pops, tapos na po natin ito ma-primeran. So niliha po muna natin yung mga naka-ispat po dyan na skim coat mga Pops na bago po natin primeran. So dito isusunod po natin. Nagtira lang po ako ng aking pipinturahan o pa-primeran mga Pops para makita nyo po ng actual. Pero bago ko po pinturahan yung iba na yun, yung naka-ispat po na skim coat, yun po ay akin niliha ng number 120 na papel de liha. So dito mga Pops, gumamit po ako dito ng solvent type na primer. So ayan, bali ito lang po ang pinakita ko kasi sa inyo kasi hahaba po ng gusto ang ating video. So at least may idea po kayo mga Pops kung paano ko po ginawa ang pagre-repaint po dito. At ito mga Pops, itong mga mancha rito ay kaunti-unti ko po itong nililiha. Gamit naman po itong number 80 para matanggal na rin po yung mga bako-bako o yung mga nakadikit po rito na mga bato, no? Dahil po sa katagalan po nito. Bato na kasing laki ho ng mga buhangin kasi hindi naman po may iwasan yan mga Pops, no, dahil po sa katagalan na po nito na nadidikitan na po ito ng kung ano, no. Kaya po bago po natin ito pahiram po ng primer, ito po muna ay ating lilihain para nang sa ganun ay matanggal po yung mga nakadikit dito bago po natin ito pahiran ng pintura. So dito mga Pops, tuloy-tuloy lang po tayo at dito lang po muna tayo dito sa pagpa-primer at sunod po na ipapakita po natin ay yung pagpipintura na kasi wala naman na po tayo rito i-retouch mga Pops, no, kasi halos lahat nung una pa lang ay tinapalan o minasilyahan ko na po ito ng skim coat, yung mga lubog at saka naman yung mga nabakbakong pintura bago po natin ito primeran. So kung magaganito kayo mga Pops, pwede nyo naman po primeran po muna lahat para makita nyo kung alin po yung may gasgas, tsaka nyo po siya masilyahan po ng skim coat. At sa mga bitak-bitak naman mga Pops ay gumamit po kayo ng naayon o matibay na materyales para hindi po bumalik yung mala hairline niya na cracks o kaya naman yung may kalakihan na cracks. So dito mga Pops, tapusin po muna natin ang pag-primer at isusunod natin dito mga Pops ay yung pagkukulay po ng ating pader na. At ito na tayo mga Pops, after po natin ito ma-primeran lahat na mga Pops, no. So bago po natin naman appleno ito ng primer, yung dating kulay niya ay niliha po muna natin ito. So ngayon na-primeran na po natin at ito po ay tumuyo na. So lilihain pa rin po natin para po talagang makinis po siya bago po natin siya applyan po ng ating final coat. After natin maliha to mga Pops, no, ito po ay ating applyan na po ng first coat na ang ating gagamitin dito na pintura mga Pops ay elastomeric paint po ito na sun and rain. Ang kulay po nito ay whitewash. So medyo may pagka-beige po siya mga Pops. Ang gagawin po natin na application dito ay 3 patong po ng pintura. At gumamit po tayo dito ng baby roller kasi wala po tayong available dito yung mga 7 inches na mga malalaking roller. So nagtsaga na lang po muna tayo rito sa ating paggagamit po ng baby roller.
After natin matapos po ito ng first coat, itong ating gilid mga paps, no, isusunod naman po natin itong ating inner downspout. So kung makikita nyo, pipinturahan din po natin yan na kung ano po yung pintura ng ating wall ay siya rin pong pintura ng ating downspout. So pinipinturahan talaga yan mga paps, no, pati po sa mga outer downspout, sa mga downspout po sa labas, yung mga nakalawit po na tubo, na kung ano po ang kulay ng wall ay siya rin pong kulay po ng ating downspout para po hindi po siya pangit tignan. So, ipinas forward ko na kanina mga paps kasi nga mas matatagalan po tayo rito kung hindi po natin ito ipapas forward o gagawin natin ditong maraming cut. So, dito mga paps, ipinas forward ko na lang para makita nyo rin po ng actual. So, tuloy-tuloy lang tayo mga paps. At dito mga paps, kung mapapansin nyo, no, yung pagpipintura ko po rito ay hindi ko po isinasagad sa molding. So hindi ko po sinasama yung molding sa pagpipintura, nilalagyan ko po siya ng pagitan. Kasi mga paps, no, kung isasagad po natin yan at doon po tayo magkakating mismo, kapag maglagay na po tayo ng pintura sa molding ay mahihirapan po tayo. So magkakating tayo dito mga paps sa pader mismo. Kasi kung doon tayo magkakating sa molding, tayo po ay mahihirapan. No, ganyan lang po yung technique niya mga paps. Ihuhuli nyo, unahin nyo po munang i-finish yung molding bago po kayo mag-finish ng wall. Nang sa ganun, hindi po kayo mahirapan mag-cutting ng pintura dito. Ito mga paps, ito. First coat na po yan lahat. Tapos makikita nyo yung mga lining na yan. Ihuhuli po natin yan. Pati po ito. Ayan, ihuhuli po natin yan. Tapos ito, ihuhuli natin, ayan. Ito, pipinish muna natin, unahin itong mga malalapad. Ayan. Tapos doon, ayan po yung pinakahuli nating pipinturahan. Ayan mga paps, bali tapos na po tayo. So hindi ko na lamang po isinama po yung video, yung ginawa po natin 3 coats na pagpipintura rito at yung pagpipina po natin sa bawat kanto po ng molding at ng pader. So same process lang din naman, pati po sa kisame hindi na po natin pinakita. Ayan, kung makikita nyo mga paps, kakabit pa yan. Tapos ayan po ay air ventilation para po dito sa kisame. At ito pa ang ating karagdagang view mga paps para po dito sa ating accomplishment. Huwag nyo po sanang kalimutan na i-like at i-share po ang aking video at paki-subscribe na lamang din po mga paps dahil napakalaking tulong na po ito.